sa inyong salita. Tulungan kami, Panginoon, na ang mga ito ay aming maunawaan, maintindihan, at sa inyong biyaya, Panginoon, ito ay lumitaw sa mga buhay namin bilang mga miyembro ng lokal na iglesyang ito at bilang inyong mga anak at parte ng katawan ng aming Panginoong Kristo. Lord, sa inyo namin inaasa ang lahat ng mga kailangan namin sa buong maghapong ito. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng kaligayahan sa mga panahon na kami ay nag-aaral, nagbubulay-bulay ng iyong salita. At bigyan nawa namin kayo ng kaluwalhatian, papuri sa gawain ito. Ito po ang aming dalangin sa ngalan naming Panginoong Kristo. Amen. Basura ang isa sa pinakamalaking problema na kinakaharap ng ating bansa. Sa katunayan po, ayon sa pananaliksik, mula 9 milyong toneladang basura noong taong 2000 ay magiging 24.5 milyon na tonelada ito sa taon na 2040. So hindi po biro ang problemang ito at nangangailangan ito ng agaran at napaka-epektibong aksyon ng gobyerno para dito. Dahil dito, mga kapatid, kamakailan lang napag-alaman ko na maging sa ating kapilya, itong ating kapilya, apektado rin po ng problema ng basura. Minsan, sa pagpupulong ng mga kalalakihan sa iglesia ito, ay nabanggit ng ating pastor dyan ang problema sa ating basura. Na kumisan ay linggo or buwan ang pagkuha nito. Kaya ito po yung naiipon at ginagawa na lamang ng paraan ng ating mga workers upang ito ay maitapon at mailayo sa ating kongregasyon. At sino nga ba ang may gusto na magkaroon ng tambak na basura sa kanilang tahanan? Lalo't lahat tayo, mga kapatid, ay nagdanais na itapon ang mga ito. Ngunit, maniniwala po ba kayo sa akin kung sasabihin ko na ang problema ng basura ay hindi lamang sa ating tahanan, hindi lamang sa ating kapilya, hindi lang sa ating bansa, o lalo na't hindi lamang ito sa buong mundo. Tayong mga Kristiyano ay may malaking problema din tungkol dito. May mga pagkakataon sa ating buhay na tila ba mas gusto nating kupkupin, mas gusto nating itambak ang mga basura sa ating mga buhay. Ang tinutukoy ko, mga kapatid, ay walang iba kundi ang basura ng kasalanan. Ang kasalanan ay basura. Ito po ay nabubulok sa buhay ng isang tao. Ito ay nararapat na iwaksi at itapon sa malayong lugar at hindi na kupkupin pa. Ang realidad na ito ay binigyang pansin ni Apostle John sa kanyang mensahe sa mga mananampalataya sa 1 John chapter 2 verses 1 to 6. 1 John chapter 2 verses 1 to 6. Tayaan niyo po na basahin ko ito sa English Standard Version. 1 John chapter 2 verses 1 to 6. My little children, I am writing these things to you so that you may not sin. But if anyone does sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. He is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the sins of the whole world. And by this we know that we have come to know Him, if we keep His commandments. Whosoever says, I know Him, but does not keep His commandments, is a liar, and the truth is not in him. But whoever keeps His word, in him truly the love of God is perfected. By this we may know that we are in Him. Whoever says he abides in Him ought to walk in the same way in which He walked. Pagpalain po pagbasa ng salita ng Diyos. Ang sumulat po ng liham na ito na ating binasa ay hindi nagbigay ng pangalan, ngunit itinuturing ng mga scholars at maging mga unang Kristiyano
na ang sulat na ito ay sulat ni Apostol John at ang epistle na ito ay tumutugon sa mga issues ng false teaching, ng division sa loob ng iglesia at pagbibigay ng assurance sa kaligtasan at nagbibigay din ng guidance ni Apostle John patungkol sa pamumuhay ng matuwid. At kinukondina din po nito ang mga Gnostics at ang kanilang maling paniniwala na sila'y tumatanggi sa katotohanan ng pagkatao ni Jesus. So let us look on this summary of the prior chapter of this book para mas maunawaan natin ang ikalawang chapter ng aklat na ito. Ang unang bagay na binigyang diin ni Apostle John ay ang realidad ng incarnation ni Kristo, na si Jesus po ay physically present when He really incarnated. At pinatutunayan niya ang katotohanan ng inkarnasyon laban sa mga early Gnostic na nabanggit ko sa inyo kanina na tumatanggi po sa realidad na ito. Dahil sila po ay naniniwala na ang lahat ng nahahawakan ay masama. Kaya kung si Kristo ay may physical na katawan, siya ay masama. And that, not only that, sa unang chapter ay nakikita natin ang paglalarawan ni Juan sa Diyos bilang liwanag na sumasagisag sa kanyang pagiging pure or yung purity ng Diyos, yung kanyang truth, and of course, His holiness. At dahil dito, may panawagan sa mga mananampalataya na mamuhay ng tapat at ayon sa moral na pamantayan ng ating Diyos. At hindi lamang ito, binanggit din po sa unang chapter ang kahalagahan ng tinatawag na confession and forgiveness. Binigyan din ni Juan ang pangangailangan na kilalanin ang ating mga sariling kasalanan at pangako ng kapatawaran ng Diyos, na ang mga ito ay pundasyon para mapanatili ang ating tamang relasyon sa ating Diyos. Naniniwala po ako na ang passage natin ngayong umaga, which is yung chapter 2 of 1 John, ay mayroon po itong malaking koneksyon sa mga katotohanang inilatag ni Juan sa unang kapitulo. Especially when he talk about God bilang liwanag. Ito ay nagpapakita sa kabanalan ng ating Diyos. And then he shifted to another topic, which is sin and unrighteousness. Isa sa mga pangunahing layunin ng isang tunay na Kristiyano ay ang mamuhay ng may kabanalan. And I hope every one of us will agree with that. We are predestined. We are elected. We are regenerated. We put our faith sa ating Panginoong Kristo. We repented. We are converted. We are justified. At ang mga ito ay mag-uudyok sa atin to live a life of holiness. Ngunit kagaya ng sinabi ni J.C. Ryle sa kanyang libro, he who wishes to attain right views about Christian holiness must begin by examining the vast and solemn subject of sin. And I agree with this statement. Dahil very evident ito sa buhay ng mga Kristiyano. Ang maling kaunawaan sa kabanalan ay maaaring matukoy yan sa maling kaunawaan sa kasalanan. Dahil kung tatanungin mo ang isang ordinaryong tao kung siya ba ay mabuti at kung ang kanyang gawain ay mabuti, he would probably say na siya ay mabuting tao at gumagawa siya ng mga banal na gawain sa harap ng Panginoon, sa harap ng Diyos. Ngunit, sa liwanag ng katotohanan ng Biblia, kung ang kanyang kabutihan na itinuturing ay kabutihan na hiwalay kay Kristo, ito ay parang maruming basahan lamang dahil sa dumi at baho ng kanyang kasalanan. Kaya naman ang maling kaunawaan sa kasalanan ay nakakabulag at maaari din itong magdulot ng pagkaligaw sa isang tao. Ito po yung dahilan kung bakit ang Diyos, kapag siya po ay kumikilos sa buhay ng isang tao, ang kanyang pangunahing ipinapakita ay ang realidad ng kasalanan at ang pagiging guilty ng isang tao sa bagay na ito. Dahil mula noon hanggang ngayon, pilit pong binabago ng sanlibutan
ang kulay, ang hugis, ang anyo, maging ang definisyon ng kasalanan. However, they can never change the truth. Brethren, sin is sin. Ang kasalanan ay kasalanan. It is clearly defined by the Scripture. It is clearly taught by the apostles. It has been exposed by true servants of God throughout the history. So the Westminster Shorter Catechism has a good point and accurate definition of sin. And I chose the modern translation para dito. Question number 14. What is sin? Answer. Sin is disobeying or not conforming to God's law in any way. Ang kasalanan ay paglabag o hindi pagsunod sa batas ng Diyos sa anumang paraan. Sa anumang paraan. Napakahalaga ng salitang mga ginamit dito. Binanggit dito yung paglabag. Binanggit dito yung pagsunod. Saan? Sa batas ng Diyos. And what is the law of God? Ano yung batas ng Diyos? And to make it simple, it is the commandments of God that has given for mankind, na matatagpuan mismo sa kanyang salita. At ang mga commandments na ito ay malinaw na nakasaad sa kanyang mga salita. So ang kasalanan, mga kapatid ko, ay paglabag at hindi pagsunod sa mga batas ng Diyos na nakaukit sa kanyang salita. At ito ay sinusuportahan ng salita ng Diyos sa 1 John chapter 3 verse 14. Everyone who sins breaks the law. In fact, sin is lawlessness. Napakabigat nito. When we say lawlessness, brethren, it is the quality, it is the condition of being without regard for the law. So, ibig sabihin, yung action mo, yung behavior mo, yung kaisipan mo, ay taliwas sa batas. Ito ay napaka-precise na paglalarawan sa kasalanan. Na kapag ang isang tao ay nagkasala, he is without regard. He is without regard for the law. Hindi niya ginagalang ang batas ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit ang mga tao ay tinawag na rebelde. Tinawag na sumail at kaaway ng Diyos. Hindi natin ginagalang ang batas ng Diyos because of our nature. And this nature is due to our disobedience to God. Nang dinala ni Satan ang kasalanan sa mundong ito sa pamamagitan ng pagtutukso kay Adan at kay Eva sa Garden of Eden, sin has been passed down throughout all the generations of mankind. At tayo bilang mga descendants ni Adan, we have inherited sin from him. Romans chapter 5 verse 12 says, therefore, just as sin came into the world through one man, the death through sin, and so that death spread to all men, because all have sinned. At ang kaparehong writer nito, na si Apostol Pablo, ay nagsabi rin naman sa 1 Corinthians chapter 15, verse 22, for as in Adam, all die. Ang pagkakasala ni Adan ay nagdulot ng kamatayan sa ating spiritual. We have been separated from God, and this separation causes a massive impact to all human beings. We became God's enemies. Our message this morning is taken from this truth. Sin separates us from God, but through the advocacy of Christ, we are forgiven and called to live righteously. Ang kasalanan ay naghiwalay sa atin mula sa Diyos. Ngunit sa pamamagitan ng pagtatanggol ni Kristo, tayo ay pinatawad at tinawag na mamuhay ng matuwid. Dito po sa mensaheng ito, maliwanag ang bigat ng dulot ng kasalanan. It separates us from God.
Ngunit sa kabila po ng kabigatang ito, may namagitan sa atin, may nagtanggol sa atin, may nagkasundo sa atin, tayo at sa Diyos, at siya ay walang iba kung hindi si Kristo Jesus. He is our advocate to God. Siya ang nagsilbing tulay sa ating pagkakahiwalay na dulot ng kasalanan. At dahil dito mga kapatid, tayo ay tinawag upang mamuhay ng matuwid ayon sa liwanag na naging buhay ni Kristo sa mundong ito na siyang ating Panginoon. Dalawang bagay po ang nais kong bigyan ng emphasis sa mensaheng ito. However, brethren, I tried my best to concise this sermon, pero kinailangan ko po talagang hatiin ito. So I will be preaching only the first point of this sermon this morning, and if there would be an opportunity sa mga susunod na Sundays, we will continue it. At ang mga puntong ito ay makikita natin sa mga talata na ating binasa. Una, we are going to look at the seriousness of sin. Okay? Gaano kabigat? Gaano kaseryoso ang kasalanan sa buhay ng mga mananampalataya? Secondly, we're going to talk about our call to righteous living. Dahil tayo ay pinagkasundo ni Kristo bilang ating advocate sa Ama, hindi dapat tayo manatiling sa makasalanang pamumuhay, bagkos ay mamuhay sa kalooban ng Diyos. So let us look at the first point of this morning, the seriousness of sin. My little children, I am writing these things to you so that you may not sin. You may not sin. Notice how Apostle John addressed the believers, my little children. Ito po ay pagpapakita ng kanyang tinatawag na pastoral care or spiritual fatherhood sa iglesyang ito. Although there's no specific audience mentioned, and since John traditionally ministered among churches dito sa Asia Minor, ang sulat na ito ay malamang sulat niya para sa isa o higit pang mga kongregasyon sa lugar na ito. At ang sulat na ito ay may malinaw, napakalinaw ng intensyon. Basahin natin ang ating mga Biblia. Apostle John is very vocal when it comes to his purpose. I am writing these things to you so that you may not sin. These things, probably yung binigay ko sa inyong background sa first chapter, probably those are the things that he wants to mention to this church for them not to sin, that we may not sin. John is very vocal. He is very much concerned for the sanctification and moral living among these believers. And the question is, why does he have so much concern sa sanctification, sa morality ng mga mananampalatayang ito? Hindi ba't mga ligtas na sila? Hindi ba't sila yung mga pinatawadan ng Diyos sa kanilang mga kasalanan? Hindi ba't sila ay may mga miyembro na ng iglesia? Hindi ba't yung kasalanan na nag-separate sa kanila sa Diyos ay kailanman ay hindi na magiging banta sa kanila sa kapahamakan sa impyerno? Kung gano'n bakit gano'n na lamang yung concern ni Apostle Paul sa pagkakasala ng mga mananampalatayang ito? And I believe the reason behind this too much concern of Apostle John is the same reason Apostle Paul's concern sa buhay ng mga mananampalataya. I know you are very familiar with this. Romans chapter 6 verses 1 to 14. Paul says, what shall we say then? Are we going to continue in sin, that grace may abound? By no means. How can we who died to sin and still live in it? Do you not know that all those who have been baptized into Christ were baptized into His death? We were buried therefore with Him by baptism into death, in order that just Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might walk in newness of life. May isang bagay tayong dapat tandaan bilang mga Kristiyano. Yes,
Wala ng kasalanan ang makapaghihiwalay sa atin sa Diyos kung ikaw ay totoong mananampalataya. Ngunit huwag natin kalimutan na tayo ay kaisa ni Kristo. We share in His death. We share in His resurrection, which transforms our association with sin and empowers us for what? For righteous living. Sa madaling salita, we are dead to sin, but we are alive in Christ. Anong implication nito? This life is not meant for sinning anymore. Yung buhay mo is not meant for sinning anymore, but for living righteously. Apostle John begins by acknowledging the reality of sin in the lives of believers. Ngunit habang ang kanyang hangad ay hindi tayo magkasala, kinilala niya ito sa isang kasalukuyan at patuloy na issue sa buhay ng mga mananampalataya. Dahil tayo ay nasa katawang lupa, hindi natin kayang tuluyang alisin yung mga pagkakasalang ito sa ating buhay. That's why in the following statement, sa verse number 1, it says here, but if anyone does sin. Okay? Look at the words. But if anyone, sabi ni John, I'm writing these things to you that you may not sin. And then secondly, but if anyone does sin, yes, you battle with sin. Sinubukan mong mamuhay ng matuwid. You acknowledge your new life in Christ. Alam mo kung gaano kahalaga ang sanctification and morality. Alam mo kung gaano kabigat ang kasalanan, yung heaviness ng unrighteousness sa buhay mo. At sabi ni John, but still, okay, ikaw ay nagkasala bilang isang Kristiyano. And what would happen to you? What would happen to you? The good thing is that may pag-asa para sa iyo. Because the Word of God offers hope. And this hope is none other than the Lord Jesus Christ. John says here, we have an advocate with the Father, Jesus the righteous. He is propitiation for our sins, not for ours only, but for the sins of the whole world. So Jesus Christ, mga kapatid, which is without sin, or who is without sin, brethren, stands as our advocate before the Father. And you know what? He has already provided the atoning sacrifice for our sins. Totoo na napakaseryoso at napakabigat ng kasalanan, ngunit sapat ang pagliligtas ni Kristo. Kaya kaya nitong ipagtanggol ka sa tiyak at mabigat na hatol ng Diyos. The word advocate. Gusto kong tignan natin mabuti. Napakaganda ng salitang ito. The word advocate, when it uses especially in court, it is the person who defends someone. So sa korte ng Diyos, the righteous law pronounced us guilty on all counts. Na-violate po natin yung standard ng Diyos, nireject natin yung karapatan ng Diyos na maghari sa ating buhay at nagpatuloy tayo sa pagkakasala. And the only just punishment for our sins, for our wickedness, is the eternal punishment in hell. Ngunit sa parehong korteng ito, mga kapatid, si Kristo ang tagapagtanggol mo. Siya ang namamagitan sa iyo. Ang kanyang buhay po na matuwid sa mundong ito ay sapat upang bihisan ang ating maruming katawan. Ang kanyang kamatayan sa krus ay sapat upang ikaw ay tawaging matuwid ng Diyos. Sapat din po yung kanyang pagkabuhay na muli upang bigyan tayo ng bagong buhay na lumakad sa katwiran. Ang ating pananampalataya kay Kristo at sa kanyang ebanghelyo ay sapat. Sapat ito bilang pangpalubag loob sa galit ng Diyos sa kasalanan. Yan ang ginawang advocacy ni Kristo. Christ is our advocate. Siya ang naging pag-asa natin at patuloy na magiging pag-asa magpakailanman. And Apostle John does not encourage us to sin. Doon sa binanggit niyang talata, he never ever encouraged anyone to sin.
Isinulat niya yung mga katotohanan ito upang huwag magkasala yung mga mananampalataya. However, He wants us to know that if we sin, we have an advocate. Si Kristo ang tagapagtanggol ng mga mananampalataya. Mga kapatid, let me ask you a question. Gaano kaseryoso sa iyo ang kasalanan? Paano mo tinatrato ito sa iyong buhay? Ikaw ba ay nag-e-enjoy sa paulit-ulit mong pagkakasala? Ang tingin mo ba sa kasalanan ay isang bagay na malaya mong nagagawa dahil ikaw ay ligtas na? Napakalinaw ng sulat ni Juan at sulat ni Pablo na ang kasalanan ay isang seryosong bagay. Apostle John says, we have advocate with the Father, but still, may warning. He is writing for us that we may not sin. That we may not sin. Pinipigilan tayo ng banal na salita ng Diyos na gumawa ng kasalanan. Ang salita ng Diyos ay laban sa pagkakasala na ating ginagawa. Nais kong maintindihan natin ito, mga kapatid. Hindi po biro ang kasalanan sa buhay ng mga mananampalataya. Totoo po yan. Big deal ito sa buhay ng mga tunay na anak ng Diyos. Baka nakakalimutan na natin ito. Baka nawawaglit ito sa ating isipan. Baka sobrang busy natin sa mga kanya-kanyang gawain sa labas at sa loob ng iglesia ay nakakalimutan na natin yung kaseryosohan ng kasalanan. And the worst is, baka na-justify na natin yung pagkakasala natin dahil sa ating paglilingkod sa Diyos. Well, it can happen. Baka naniniwala tayo dahil sa ating aktibong paggawa sa mga bagay sa ating iglesia, sa mga paglilingkod, sa mga ministeryo, ay maaari nating baliwalain ang mga pagkakasala sa buhay natin. God forbid! Sabi ni Pablo, do not confuse service with holiness, mga kapatid. Magkaiba po yun. Hindi dahil ikaw ay naglilingkod ngayon sa Diyos, ay banal ka na. Hindi dahil gumagawa ka ng mga bagay sa iglesia, ay banal ka na. Alam nyo, napakarami naglilingkod sa Diyos. Pero, ang kanilang personal at sikretong pamumuhay ay patuloy na gumagawa ng kasalanan at nag-i-enjoy po sila dito. Huwag mong lukoy na sarili mo. Maloko mo man ang lahat ng tao sa mundong ito, hindi mo maluloko ang Diyos na nakakakita ng lahat ng ginagawa mo. Secretly and publicly. Nakikita ng Diyos ang nilalaman ng puso at isip mo. At higit sa lahat, nakikita niya yung mga gawain mo sa buhay. And every time we sin, God is watching. He is watching you when you sin against Him. Hindi lang ikaw ang nakakakita. Hindi lang ikaw yung nakakaalam na bagay na ginagawa mo sa buhay mo. Kitang-kita ito ng Diyos at nanonood sa iyo. Mas lalong alam ito ng Diyos. Kapatid, huwag mo ipagpalit ang pleasure ng kasalanan sa tunay na kaligayahan na kayang ibigay ni Kristo. Huwag. Sabi ni late R.C. Sproul, though sin often brings immediate pleasure, it gives no lasting joy. Wala. Totoo man na may pleasure ang kasalanan, pero napakalaki yung kapalit niyan sa buhay mo. Nang dahil sa kasalanan na inaalagaan mo, nakaligayahan mo sa mga oras na ito, hindi ka na excited sa pag-aawitan. Hindi ka na excited sa pagtitipon, sa pagsasama-sama ng mga kapatid mo sa pananampalataya. Tinatamad ka nang mag-aral, pagbasa ng Biblia. Wala nang dating sa'yo yung panalangin. Wala na sa'yo yung personal na debosyon sa Diyos. Wala na yung dating init sa paglilingkod sa Diyos.
Mga kapatid, ito ang epekto ng kasalanan sa buhay ng mga mananampalataya. Brethren, ninanakaw nito ang tunay na kaligayahan, kapalit ng panandaliang aliw. It's not worth to sin. Walang mabuting maidudulot ito sa buhay mo, kundi pagsisisi lang sa huli. Sa kabila ng lahat ng ito, isang napakagandang balita para sa ating lahat. We have an advocate. Nariyan si Kristo upang mamagitan sa atin, upang tayo makatanggap ng kapatawaran sa ating mga pagkakasala. May pag-asa. May pag-asa pa, kapatid. Hindi pa uli ang lahat. Tandaan mo, si Kristo na namatay sa krus para sa ating mga kasalanan ay patuloy at patuloy na mamamagitan sa atin mula sa Diyos upang tayo'y patawarin, upang tayo'y bigyan ng panibagong pagkakataon sa ating buhay. Sabi ni Apostol John, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Huwag mo nang ipapabukas yung pagkakataong ito. Now is the time to cry to God and ask for forgiveness for your sins. Ito na yung oras upang tayo bumalik sa Diyos. Sabi ni R.C. Sproul na until we take God seriously, will we ever take sin seriously? So turn back to God. Pagtuunan mong muli ng pansin ng Diyos sa buhay mo. Bigyan mong muli ng oras ang Biblia. Manalangin, umawit ng may kagalakan. Maglingkod ka ng buong puso, sumumbat, magpuri sa Espiritu at katotohanan. Kapag tayo'y seryoso sa mga bagay nito, magiging seryoso rin tayo sa kasalanan. Makikita natin ito bilang isang threat sa magandang relasyon natin sa Diyos. Magiging sensitibo tayo sa temptasyon ng ating mga kaaway spiritual. Brethren, napakaseryoso ng kasalanan. It causes the life of Christ to be taken away. At nais ng Diyos na makita natin ang kaseryosohang ito. Hindi maliit na bagay ang kasalanan, kundi ito'y malaking bagay at may malaking panganib sa buhay ng mga mananampalataya. Napakagandang sinabi ni John MacArthur ukol dito. He said, we should not be entertained by sins for which Christ has died. Kita nyo na. We should not be entertained by sins which Christ has died. Tinanggal na tayo ni Kristo sa kadiliman. Tinanggal niya tayo sa bilangguan ng kasalanan. Doon siya namatay. Namatay siya para doon. Huwag nating maisin na bumalik pa. Huwag nating maisin na malugod pa. Mag-enjoy pa sa kasalanan na karumal-dumal sa harap ng Diyos. Huwag na, mga kapatid. Mga kapatid ko, ang pagiging basurero ay isang marangal na hanap buhay. Ngunit ang pagiging basurero ng kasalanan ay kasuklam-suklam sa Diyos. Huwag mong ipunin, huwag mong itambak ang kasalanan sa buhay mo. Dahil darating yung panahon, ito ay mangangamoy. Ito ay babaho. Bagkus, itapon mo ito. Iwaksi mo ang mga imoralidad sa buhay mo. Linisin mo ang iyong buhay sa pamamagitan ng pagtitiwala at pag-asa sa iyong dakilang tagapagtanggol na si Kristo Jesus. Ang kasalanan ay seryoso, ngunit mas higit na seryoso si Kristo sa kanyang pagiging advocate natin sa Ama. And hopefully, may pagpatuloy natin ang pag-aaral na ito sa ibang pagkakataon since we already know the seriousness of sin through this passage. We will be talking about our call to righteousness or call to righteous living sa mga susunod na pagkakataon. Purihin po ang kapahayagan ng salita ng Diyos. Panginoon, maraming salamat.
Dakila ang inyong salita. Ito po'y tapat. Ito po'y sandata na kayang humiwa sa matitigas naming pag-iisip at kasalanan. Maraming salamat, Panginoon, sa mga katotohanan ito. Lahat kami ay guilty sa kasalanan sa aming buhay. Kami nalulungkot, kami nagsisisi kapag kami ay gumagawa ng mga bagay na hindi ninyo nais sa aming mga buhay. Lord, thank you dahil niremind nyo sa amin that if we sin, we have an advocate. Meron kaming tagapagtanggol, may namamagitan sa amin sa inyo. At ito'y walang iba kung hindi si Kristo. Lord, tulungan niyo po kami na huwag naming kimkimin, huwag naming itambak sa mga buhay namin ang basura ng kasalanan. Pagkus sa biyaya nito ninyo, ay itapon namin ito. At huwag nang pabalik-balik pa sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa mga salitang ito na inyong inahayag sa amin sa umagang ito. Sa aming pagpapatuloy sa mga susunod na pagkakataon as we continue this study, give us, Lord, a complete motivation and understanding about this passage taken from the book of 1 John, chapter 2. We praise you, we thank you, Lord. These things we pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen.